Mila, apo, abay gumising ka na. Kailangan na nating bumangon. Ang aga pa, Lola. Dali na, apo. Kung gusto nating makakuha ng magandang presyo sa isda, kailangan maaga tayo sa pantalan. Naghanda na ako ng mainit na kape para sa'yo. Opo, sige po. Pasensya na po at mabagal ako, Lola. Hayaan mo na, apo. Abay, natural lang yan. Pero alam mo naman, kapag nahuli tayo, pangalawang tao na ang bibilhan natin. Abay, mas mahal na yon. Kailangan direkta tayong makabili sa mga namamalakaya. Salamat po sa kape, Lola. Tama po kayo. Kailangan talaga ng maaga. Oh, inumin mo na yung kape mo habang mainit pa. Magbihis ka na rin pagkatapos. Ayokong malay tayo ngayong umaga. Ang sarap ng kape niyo, Lola. Parang laging nagpapalakas sa akin tuwing umaga. Natural lang yan, apo. Espesyal kong timpla yan para sa'yo. Ay siya, sige na. Magbihis ka na at maghahanda na rin ako ng mga dadalhin natin. Sige po, Lola. Pero hindi na po ako magtatagal. Ayoko rin pong mahuli tayo sa pantalan. Mabuti naman at naiintindihan mo. Sa buhay natin, mahalaga ang pagiging maaga. Hindi lang sa presyo ng isda, kundi sa lahat ng bagay. Opo, Lola. Itinuro niyo na po sa akin yan noon pa. Ang sipag at tiyaga, ang susi sa magandang buhay. Tama ka dyan, apo. O ay siya, sige na. Bilisan mo na at maghihintay ako sa labas. Matapos makapagbihis si Mila, naglakad na magkasama sa madilim na tahimik pang kalye. Malamig pa ang simoy ng hangin sa kanilang pisngi habang patungo sila sa pantalan. Ang mga bituin unti-unting nawawala sa langit at ang unang sinag ng araw nagsisimula ng sumikat sa silangan. Aling Nena, 2 banyera po. Maganda po ang huli ngayong umaga. Ay, magkano ba ang huling presyo mo nito, Nong? Para po sa inyo, ganito na lang po. Ay nako, ayan na naman. Lagi si Aling Nena ang naunang pumili. Ano bang meron sa matandang yan? Hoy, Berta, huwag mo ang bastusin ng lola ko. Tama na yan, apo. Hayaan mo na. Hook na hook sa inyo, mga mamalakaya. May gayuma kayo, no? Ano bang sekreto nyo? Matagal na naming suki si Aling Nena. Mabait siya. Salamat sa inyo. Oy, sige. Kami nang bahala rito. Lola, bakit po natin hahayaan si Berta na ganyanin tayo? Minsan, apo, ang katahimikan ang pinakamabisang sagot sa galit. Sige na, tulungan mo na akong ilagay ang mga isdang ito sa kariton. Aling Nena, ihahatid ko na po kayo sa palengke. Ay, sige, iho. Salamat. Ay, Mila, dalhin mo na ang mga isda. May araw din kayo. Ay, naku, Lola. Pasensya na po, ah. Hindi ko talaga mapigilan ang galit ko kay Berta. Tandaan mo, apo, ang tubig na tahimik ay mas malalim kaysa sa tubig na maingay. Tara na, marami pa tayong gagawin sa palengke. Sa palengke ng San Narciso, kung saan kilala ang maglolang Nena at Mila sa kanilang sariwang paninda at magandang pakikitungo. Nagsimula sa bagong araw nila. Habang nag-aayos si Aling Nena ng paninda, dumating ang kanilang matandang suki, si Aling Rosa. Mila, aba, sariwang paninda nyo ngayong umaga. Oo naman po, Aling Rosa. Nakita ko nga kanina si Mang Tomas. Abay, hinihintay ka raw. Pambansang ulam na daw yung gagawin niya. Oo nga po. Laging adobong niluluto ni Mang Tomas kapag Biyernes. Kaya nga po itinabi ko na yung pinakamagandang baboy dagat para sa kanya. Ay, yung si Mang Tomas talaga, oo. Parang si Aling Carmen din yan. Pag Sabado, laging may handaan.
Kaya nga dapat maghanda ka na ng maraming alumahan tuwing Biyernes. Totoo po yan, Aling Rosa. Si Aling Carmen po pagdating sa mga handaan, wala po talagang tatalo doon. Laging may sorpresa sa mga bisita niya. Kaya nga napakaswerte naming mga suki ninyo. Alam na ninyo kung anong kailangan namin. Ganun po talaga kami ni Lola. Mas gusto po namin kilala namin ng mga suki. Parang pamilya na rin po kayo sa amin. Ay, kaya nga kahit anong chismis ng mga kapitbahay tungkol sa inyo, ay dito pa rin kami bumibili. Alam naming mabubuti kayong tao. Maraming salamat po sa tiwala, Aling Rosa. Ano po bang gusto niyong bilhin ngayong umaga? Matapos ang masayang palitan ng kwento sa palengke, nina Mila at Aling Rosa, lumipas ang umaga. Nagsimula nang mag-ipon ang mga tao sa tindahan ni Aling Luding. Dito, nakaupo si Berta kasama ang bagong dating na si Aling Carmen sa kanilang barangay. Aling Carmen, kanina gusto ko pang ikwento sa inyo at may kakaiba talaga dun sa maglola na yon. Uy, ano naman ang kakaiba sa kanila, Berta? Parang mabubuting tao naman sila. Ay nako, yan ang akala ng lahat. Pero mapapansin mo, ilang taon na ako nakatira rito. Pero si Aling Nena, hindi tumatanda. Hindi ba kakaiba yun? Ay, talaga ba? Ay, baka naman malakas ang pangangatawan. Kaya ganon. Hindi lang yan. Napansin mo ba? Kahit ilang banyera pa ng isda ang binubuhat niya, hindi siya napapagod. At ang lakas niya. Minsan nakita ko siyang mag-isa na binuhat niya yung malaking banyera. Imposible yun sa edad niya. Ay, pero Berta. At isa pa, bakit kaya hindi sila lumalabas tuwing gabi? Kahit may handaan o fiesta. Hindi sila sumasama. Lagi may dahilan. Minsan raw may sakit, minsan pagod. Pero kinabukasan, nakikita mo, fresh na fresh siya, Aling Nena. Ay, baka naman mahilig silang matulog ng maaga, ganon yun. Hindi! Makinig ka nga sa akin. At alam mo ba, may nakakita raw sa kanila. Sa libingan, madaling araw. Sino bang normal na taong pupunta sa sementeryo na ganong oras? Ay, nako. Eh, parang ano yan? Ang pinakakaiba. Bakit kaya lahat ng namamalakaya sa kanila binebenta? Hook na hook sa kanila. May gayuma kaya? O baka naman, kinakain nila ang mga mamamalakaya na hindi sila pinagbibilhan. Ay, nako. Ay, Berta. Totoo! Napansin mo ba kapag full moon, laging sarado ang tindahan nila? O diba? Yun yung mga oras ng mga aswang. Nakita ko minsan si Aling Nena. May kakaibang kulay sa kanyang mata na parang nagniningning. Ako parang ang hirap naman paniwalaan yan, Berta. Makinig ka nga sa akin, maniwala kayo! At alam mo pa, yung mga pusa sa palengke, takot na takot sa kanila. Hindi ba't may sinasabi ang mga hayop kapag nakakaamoy ng aswang? Kaya nga, kung mapapansin mo, walang pusang lumalapit sa tindahan nila. Ay, pero ang dami namang bumibili sa kanilahan eh. Ay nako, kaya nga delikado eh. Hindi nila alam ang tunay na pagkatao ng mga yan. At isa pa, bakit kaya hindi tumatanda si Mila? Ilang taon na rin siyang ganyan itsura. Para bang humihigaw sila ng dugo ng tao para manatiling bata. Uy, Berta. Baka naman masyado na yan. Huwag ka mag-alala, Aling Carmen. Ako ang bahala. Kailangan kong ipaalam sa lahat ang tungkol sa kanila. Delikado ang buong baryo habang nandito sila. Kaya nga ako ang magkukwento. Ako ang nagsimula ng kwento na ito at ikakalat ko ang tungkol sa kadiliman sa kanilang dalawa para maproteksyonan ang buong baryo. Lalo na ang mga taong bagong dating dito sa atin. Matapos ang mahabang pagkukwento ni Berta kay Aling Carmen sa tindahan, napadaan ang maglola sa paradahan ng tricycle. Doon nila narinig ang bulong-bulungan at tawanan, mga kwentong pumupukol ng mga paratang sa kanilang pagkatao. Si Berta, na hindi napansin ang kanilang pagdating, patuloy sa pagkakalat ng chismis tungkol sa kanilang di umano'y pagiging aswang. Tahimik na naglakad ang maglola, ngunit baka sa mukha ni Mila ang puot at galit. Lola,
Hanggang kailan po natin titiisin yan si Berta? Araw-araw na lang po may bagong kwento tungkol sa atin. Hayaan mo na, apo. Ang hangin kahit gaano kalakas, hindi kayang bunutin ng punong may malalim na ugat. Pero Lola, hindi po ba kayo naiinis? Kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi niya. Naaswang daw po tayo na nanggagayuma at kumakain ng tao. Alam mo, Mila, minsan ang mga taong pinakamaingay, ang kanilang bunganga ay yung pinakamalulungkot ang buhay. Pero Lola, paano po kung paniwalaan sila ng mga tao? Paano kung mawalan tayo ng mga suki? Tingnan mo yung mga bituin sa langit, apo. May mga ulap man na tumatakip, nananatili silang nagniningning. Hindi ko po maintindihan, Lola. Bakit po ba sobra kayong kalmado? Sa tagal ko nang nabubuhay, natutunan ko ang katotohanan ay tulad ng langis sa tubig, laging lulutang. Pero Lola, kanina nga po sa palengke, may mga taong nagbubulong-bulungan na rin tungkol sa atin. At nakita mo naman, apo, na ang mga tunay nating kaibigan ay nananatiling tapat sa atin. Kagaya ni Aling Rosa, ni Mang Pedro, ni Aling Maria. Minsan nga po naiisip ko, sana lumipat na lang po tayo ng ibang lugar, Lola. At iiwanan natin ang mga taong umaasa sa atin, ang mga pamilyang nagtitiwala sa ating pagkabuhayan. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit kailangan pang manira ng kapwa. Alam mo, Mila, ang mga taong tulad ni Berta ay parang mga batang nangangailangan ng pansin. Kapag pinansin mo, lalong gagawa ng ingay. Paano niyo po nagagawang maging kalmado na parang wala lang po sa inyo? Dahil alam kong mas mahalaga ang kapayapaan ng kalooban kaysa sa pagpapaliwanag sa mga taong ayaw naman makaintindi. Ay, ang hirap po, Lola. Ang hirap pong manahimik. Minsan, apo, ang katahimikan ng pinakamalakas na sagot. Tingnan mo ang buwan. Kahit gaano karaming aso ang tumatahol dito, patuloy pa rin itong nagliliwanag. Pagdating nila sa bahay, dala pa rin ni Mila ang bigat ng kanyang mga narinig na chismis habang nagliligpit sila ng gamit sa pagtitinda. Hindi niya mapigilang mag-init ang ulo sa mga alaala ng araw na yun. Maya-maya pa'y nakatulog na ang dalawa bilang paghahanda sa kinabukasang trabaho. Matapos ang mahimbing na pagkatulog mula sa kapaguran nung nakaraang araw, bumangon ng muli ang maglola para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit may kakaiba sa hangin na dumadampi sa balat ni Mila habang naghahanda sila. Lola, ang lamig naman po ngayong umaga, no? Ganyan talaga kapag malapit ng tag-ulan, apo. Hindi po eh. Kakaiba. Para pong may humihinga sa likod ko. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Lola, napansin niyo po ba? Wala pong ingay yung mga manok. Wala pong tahol ng aso. Ay, baka tulog lang sila kaya ganon. Hindi po. Tingnan niyo ang kakahuyan. Parang may kumagalaw po sa dilim. Hangin lang yan, Mila. Hindi po eh. Iba talaga. Para pong may nagmamasid sa atin. Ay nako, halika na at malilate na tayo sa pantalan. Lola, hindi ba dapat na... May mga bagay na hindi natin kailangan alamin, apo. Pero Lola, parang gusto kong sabihin na ang katahimikang ito... Minsan, Mila, ang hindi pag-alam ay blessing din. Natatakot po ako, Lola eh. Para bang may kasamaan sa paligid. Tandaan mo, apo,
hindi lahat ng kadiliman ay masama at hindi lahat ng katahimikan ay dapat katakutan. Pero Lola, yung mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na lumalabas sa ganitong oras. Mila, may mga bagay sa mundong ito na hindi maipapaliwanag ng simpleng kwento. May mga bagay na kailangan nating tanggapin na bahagi ng ating mundo. Ang ibig niyo pong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Apo, hindi mo kailangang maintindihan ng lahat. Minsan ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo alam ay mas importante kaysa sa paghahanap ng sagot. Hindi ko po maintindihan, Lola. Darating ang araw, Mila. Darating ang araw na maiintindihan mo rin. Pero sa ngayon, magtiwala ka sa akin. Halika na at may mga isda pa tayong kailangang bilhin. Matapos ang kakaibang pakiramdam sa kanilang bahay, naglakad na ang maglola sa madilim na daan patungo sa kalsada. Ang kanilang mga yapaka, ang tanging ingay na naririnig sa katahimikan ng madaling araw. Sa bawat hakbang ni Mila, parang may kakaibang presensya siyang nararamdaman mula sa kakahuyan. Lola, may mga gumagalaw po sa kakahuyan. Hangin lang yan, Mila. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Hindi po. Nakita ko, may anino. Parang sinusundan tayo, Lola. Mila. Lola, tingnan niyo. Yung madilim na bahagi sa pagitan ng mga puno. May gumagalaw. Huwag kang matakot, Mila. Paano po ako hindi matatakot? Hindi na po ito normal, Lola. Parang may gustong lumapit. May mga bagay na hindi natin kailangan malaman agad. Pero Lola, parang tinatawag tayo. Hindi lahat ng bagay ay dapat nating sagutin. Hindi lahat ng tawag ay dapat nating pansinin, Apo. Lola, natatakot po ako. Tandaan mo, Mila, ang takot ay dulot ng hindi natin pag-unawa. Pero minsan, ang hindi pag-unawa ay proteksyon na rin, Apo. Nanginginig na po ako, Lola. Parang lalapit po talaga siya sa atin. Bilisan mo nang maglakad. Kailangan nating makarating ng maaga sa pantalan. Pero Lola, paano kung sumunod? Hindi niya tayo susundan. Alam niya ang hangganan niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman, Apo. Basta magtiwala ka sa akin. May mga bagay na darating ang tamang panahon para malaman. Pero ngayon, hindi pa itong panahon. Matapos ang kakaibang experience sa madilim na daan, dumating na ang maglola sa pantalan nang wala pang 4:00 ng umaga. Ngunit sa halip na ang karaniwang ingay ng mga mamamalakaya at amoy ng sariwang isda at tanging hanging alat lamang ng kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Walang bangkang nakadaong, walang mga banyera na puno ng isda. Marahil dahil sa malakas na alon o sa di mapaliwanag na dahilan, wala ni isang mamamalakaya ang nagbalik mula sa kanilang pangingisda. Hindi nagpatalo ang maglola sa kabila ng walang huli. Sa halip na umuwi at sayangin ng araw, nagpasya silang linisin ang kanilang pwesto sa palengke. Si Aling Nena, gamit ang kanyang dating basahan, inisa-isa ang mga tabla ng kanilang pwesto. At si Mila naman, naglinis ng mga kawali at banyera. Binura ang mga bakas ng dating mga isda. Nang matapos na ang paglilinis, humanap sila ng ibang mapagkakakitaan. Naglako sila ng mga gulay na nakuha nila mula sa mga kapitbahay na magsasaka. May ilang natira pa na dried fish mula sa nakaraang linggo na ibinenta nila. Kahit paano,
May kinita pa rin sila ng araw na yun, bagamat hindi kasing laki ng mga karaniwang kita nila sa isda. Dumaan ang araw na puno ng pawis at pagod, ngunit walang reklamo ang maglola. Bawat customer na dumarating, kahit hindi bumili, binabati nila ng ngiti. At sa mga dating suki ay malungkot nang malamang walang sariwang isda ng araw na yun. Ngunit nangako silang magbabalik kinabukasan. Nang dumating ang takip silim, maingat nilang iniligpit ang kanilang mga gamit, hinugasan ang mga banyera, inayos ang pwesto para sa susunod na araw. Bagamat pagod, may pag-asa sa kanilang mga mata na bukas ay magkakaroon muli ng sariwang isda. Hapon na nang makauwi sila. Dala ang mga bakanting banyera na pagod ang katawan, ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Sa kanilang paglalakad pa uwi, pareho silang tahimik. Iniisip ang kakaibang nangyari ng umaga na yun at kung ano ang maaring ibig sabihin para sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng nakapapagod na araw sa palengke, naganda na ang maglola para sa kanilang hapunan nang biglang may pumutol sa katahimikan ng gabi. Tulong! Tulong, may aswang! Tulong! Lola, si Aling Marta. Dalian mo, Mila. Kunin mo ang aking tungkod. Tumakbo sila papunta sa bahay ng kapitbahay. Maririnig ang kalabog at sigawan mula sa loob. Aling Marta! Aling Marta, buksan niyo po ang pinto! Aling Marta! Aling Nena, kayo po ba yan? Oo, kami ito. Ano bang nangyari? May lumundag sa aming bintana. Malaking nilalang at may pakpak. Lola, parang katulad nung... Naisara niyo na ba ang lahat ng mga bintana? Opo, Aling Nena. Narinig ko pa rin. May kumakaluskus po sa bubong. Lola, nandun pa ho sa itaas. Marta! Jose! Makinig kayo! Maglagay kayo ng bawang sa bawat bintana. May kamangyan ba kayo? Meron po. Sunugin ninyo. Ngayon din! Ang alin po ang susunugin? Yung kamangyan! Oo. Pasensya na, Aling Nena, natataranta na ako. Takot na takot po ako. Huwag kayong matakot. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Lola, parang umalis na po. Oo, Apo. Umalis na. Alam niyang hindi siya dapat lumapit dito. Aling Nena, pwede bang dito na muna kayo? Hindi, Martha. Mas ligtas kayo kung kayo lang. Magtiwala kayo. At tandaan ninyo, huwag kayong lalabas hanggang madaling araw. Pero Aling Nina, paano kung biglang bumalik? Hindi na yun babalik. Pero mag-iingat pa rin kayo. Maglagay kayo ng krus sa bawat pinto. At huwag kayong magbubukas ng bintana kahit anong marinig ninyo. Lola, paano niyo po nalaman? Tara na, Mila. Kailangan na nating umuwi. Habang papalayo sila. Lola, bakit parang alam niyo kung anong dapat gawin? May mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman, Mila. Ang mahalaga, ligtas na ang ating mga kapitbahay. Matapos ang nakakikilabot na pangyayari sa bahay ni na Aling Marta, tahimik na naglakad pa uwi ang maglola. Ang kanilang daan, maliwanag pa sa sinag ng buwan. Nang makita ni Mila ang kakaibang baka sa lupa. Lola, tingnan niyo to. Ano ba yan, Apo? Mga yapak po. Pero hindi po ito normal na yapak. Sobrang laki at kakaibang hugis. Lola, parang may mga kuko. At napakalalim ng mga bakas. Para bang napakabigat ng lumikha nito. Tumayo ka dyan, Bella. Pero Lola, tingnan ninyo.
papunta sa direksyon ng bahay natin. Halika na, kailangan nating makauwi. Lola, yung aswang na sumalakay kina Aling Martha, baka ito yung yapak niya. Tumahimik ka, Bella. Pero Lola, bakit po sa atin siya papunta? Bakit po sa bahay natin? May mga bagay na hindi mo pa dapat na malaman. Lola naman kailangan kong malaman. Bakit parang hindi kayo natatakot? Hindi lahat ng takot ay dapat na ipakita, Mila. Ang laki po ng mga yapak niya. Mas malaki pa sa yapak ng kalabaw. At bakit po may mga kuko? Bilisan mo nang maglakad. Hindi tayo dapat na magtagal dito. Lola, bakit po ba alam ninyo ang lahat ng dapat gawin kanina? Yung bawang, yung kamangyan. Matapos makita ang nakababahalang mga baka sa lupa, dumating ang maglola sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip na pumasok, nanatili si Nena sa labas. Mila, pumasok ka na. Matulog ka na. Pero Lola, bakit po kayo hindi papasok? May kailangan pa akong gawin. Sa ganitong oras po? Pagkatapos ng nangyari kanina kina Aling Martha? Apo, makinig ka sa akin. Sige na, pumasok ka na. Hindi po ako papasok hanggat hindi po kayo kasama, Lola. Mila, huwag mo akong pilitin. Paano po ako matutulog kung alam kong nandito kayo sa labas na may aswang na gumagala? Mila, sinasabi ko sa'yo, hindi po ako papasok. Kung may mangyari po sa inyo, pumasok ka na sa loob! Tumahimik ang paligid kahit ang mga kuliglig ay tumigil sa paghuni nito. Lola, Apo, may mga bagay akong kailangang gawin. Mga bagay na hindi mo dapat makita. Hindi pa ito ang tamang panahon. Natatakot po ako para sa inyo, Lola. Huwag kang matakot para sa akin. May mga bagay akong alam. May mga bagay akong kaya. Ano pong ibig niyo sabihin? Pagtiwala ka sa akin, pumasok ka na, Apo, at ilak mo ang pinto. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Kahit anong marinig? Oo, kahit marinig mong sumisigaw ako. Kahit marinig mong tumatawag ako. Huwag kang lalabas hanggang umaga. Lola, sinasadya niyong takutin ako. Hindi kita tinatakot, Apo. Pinoprotektahan kita. Sa di kalayuan, may narinig na malakas na pagaspas ng pakpaka. Pumasok ka na! Napasunod si Mila sa tindi ng boses ng kanyang lola. Pagkapasok at pagkasara ng pinto, narinig niya ang mahinang bulong ng kanyang lola. Kailangan kong tapusin ito bago pa may mabiktima ang halimaw na ito. Hindi mapakali si Mila sa loob ng bahay. Sa kabila ng babala ng kanyang lola, dahan-dahan siyang lumabas at sinundan ito. Sa maliwanag na buwan, nakita niya ang kanyang lola. Nakatayo sa gitna ng kakahuyan. May hawak na lumang medalyon na kumikislap. Sa harap nito, isang napakalaking anino ang nakayuko. Isang nilalang na may malaking pakpak na tila naglilibot sa hangin. Nena, matagal na kitang hinahanap pa. At nahanap mo ko, pero mali ang iyong ginawa. Walang mali sa aking ginawa. Ginawa ko lang kung anong tama para sa akin. Hindi ito ang lugar mo. Umalis ka na. Paano kang naging tagapagtanggol ng mga taong ito? Ikaw na katulad ko. Hindi ako katulad mo. Hindi ako pumapatay ng walang kalaban-laban. Pero tinanggap mo ang kanilang pera. Nagkukunwari kang isa sa kanila. Pinili ko ang landas na ito. Pinili kong gamitin ang aking kapangyarihan para tumulong. Kapangyarihang binigay ng ating mga ninuno. Hindi para sa mahamak na tao.
Ang kapangyarihan ay para sa mga may puso. Nagagamit nito ng tama. At sino nagsabi sa'yo kung ano ang tama? Ikaw? Huling babala ko na ito. Umalis ka na sa lugar na ito. At ano? Papatayin mo ko? Katulad mo ko? Kung kinakailangan, hindi ako mag-aatubiling gawin ang dapat gawin. Traidor ka! Tinalikuran mo ang ating lahi! Hindi! Pinigyan ko ng karangalan ng ating lahi sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong dati kinakatakutan tayo. At ang batang yan, ang apo mo, alam ba niya ang katotohanan? Wala kang pakialam sa kanya. Hindi pa pala niya alam. Ano kaya kung ako magsabi sa kanya kapag nalaman niya ang kanyang lola is... Tama na! Umalis ka o pagsisisihan mo ang pagpunta mo rito. Sa likod ng puno, nanginginig si Mila habang pinanunood ang di kapani-paniwalang tagpo. Mabuti pa ngang umalis na ako. Pero tandaan mo, Nena, hindi mo forever na may tatago ang katotohanan, lalo na sa kanya. Umalis ka na bago pa kita pilitin. Lumipad ang nilalang patungo sa dilim, ngunit bago ito tuluyang nawala, muli itong nagsalita. Maghintay ka, Nena. Darating ang araw, malalaman ng lahat kung sino ka talaga, lalo na ang iyong mahal na apo. Pagkabukas ni Nena ng pinto, naabutan niya si Mila, nakaupo sa sala, nanginginig at namumutla. Ang dating mainit nilang tahanan, tila pinuno ng isang kakaibang lamig. Nakita ko po kayo, Lola. Mila, sinabi kong huwag kang lalabas. Sino kayong talaga, Lola? Bakit nakikipag-usap kayo sa aswang? Apo, at bakit hindi niya kayo sinaktan? Bakit parang kakilala niya kayo? May mga bagay na tungkol sa atin, sa ating pamilya. Ano po? Anong tungkol sa ating pamilya? Bakit po natatakot sa inyong aswang na yun? Hindi siya natatakot, Mila. Rumispeto siya. Rumispeto? Sa ano po? Sino ba talaga kayo, Lola? Mila, maupo ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Lola, natatakot ako. Huwag kang matakot, Apo. Hindi kita sasaktan. Hindi kita masasaktan kailanman. Ano po ba talagang ibig niyong sabihin? Tayo, ang ating pamilya, may dugong aswang. Ano po? Pero hindi tulad ng mga kwento. Hindi lahat ng aswang ay masama, Mila. Hindi totoo to. Totoo, Apo. Pero nakita mo naman ako sa lahat ng taon na kasama mo ko. Hindi ba't laging tumutulong sa kapwa? Hindi ba't laging nagbibigay ng mabuting halimbawa? Pero aswang tayo. Kaya pala Apo. Kaya pala hindi kayo tumatanda. Kaya pala may kakaibang lakas kayo. Kaya pala... Mila, makinig ka. Ang pagiging aswang ay isang kapangyarihan. Tulad ng kahit anong kapangyarihan. Nasa may hawak kung paano ito gagamitin. Paano nyo nagagawang maging mabuti? Hindi ba't ang mga aswang ay... Stereotype lang yan, Apo. Tulad ng tao, may mabuti, may masama.
pinili kong gamitin ang aking kapangyarihan para sa kabutihan. Ang medalyon, yung anting-anting, pamana ng ating ninuno. Hindi para manakot, kundi para magprotekta. At ako Lola, ako rin ba? Oo, Apo. Nasa dugo mo rin ito. Pero nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Paano kung hindi ko kaya maging katulad ninyo, Lola? Paano kung maging masama ako? Hindi mangyayari yun, Apo. Kilala kita. Puno ng pagmamahal ang puso mo. At yan ang pinakamahalagang sangkap. Ang pusong handang maglingkod sa kanyang kapwa. Matapos ang mahirap na pag-amin, nakaupo pa rin ang maglola sa kanilang sala. Si Mila, bagamat nanginginig pa rin, nakikinig ng may pangunawa sa mga paliwanag ng kanyang lola. Apo, may gusto akong ipakita sa iyo. Tumayo si Nena at kumuha ng isang lumang kahon sa aparador. Mula rito, naglabas siya ng lumang damit at mga anting-anting. Ano pong mga Lola? Magagamit ng ating ninuno. Hindi para manakot, kung hindi para magprotekta. Paano po? Tingnan mo itong medalyon. Tuwing madaling araw, bago tayo pumunta sa pantalan, pinabasahan ko ito ng orasyon. Para po sa mga isda? Oo. Kaya laging sariwa ang ating paninda. Hindi ito panggagaya, Apo. Binibigyan lang natin ng buhay ang isda ng mas matagal. Kaya po pala hindi nabubulok agad ang mga isda natin. At hindi lang yan. Napapansin mo ba kung bakit madalas tayong nauunang makabili sa pantalan? Kasi po maaga tayo. Hindi lang yun, Apo. Nararamdaman ko kung saang bangka ang may pinakamagandang huli. Parte yan ng ating kapangyarihan, ang makaramdam. At yung mga limaw na sinasabi ninyo, mga aswang na masasama, Mila. Mga tulad nung nakita mo kanina. Pinoprotektahan ko ang baryo mula sa kanila. Kaya po pala, lagi kayong gising sa gabi. Hindi lahat ng gabi. Pero kapag nararamdaman kong may kakaiba, kailangan kong gumawa ng paraan. Paano niyo po sila nilalabanan? May mga orasyon tayo. Mga dasal na pamana ng ating mga ninuno. Mga ritual na nagpoprotekta sa baryo. Pero Lola, bakit po kailangang itago? Natatakot ang mga tao sa hindi nila maunawaan, Mila. Mas madali sa kanilang maniwala sa masama kesa maintindihan na may mabuting aswang. Tulad po ng sabi ni Berta. Oo, pero tingnan mo. Ilang taon na tayong nakatira dito. Ilang beses na nating natulungan ng mga kapitbahay. Marami na po, Lola. Kita mo na. Hindi kinakailangang malaman ng lahat kung sino ka para makatulong ka. Ang mahalagayang intensyon ng iyong puso. Paano ko pong malalaman kung kailan ko gagamitin ang kapangyarihan ko? Darating yan, Apo. Unti-unti. Katulad ng pagtitinda ng isda. Hindi mo natututunan sa isang araw lamang. Tuturuan kita tulad ng pagturo sa akin ng aking ina. Salamat po, Lola, sa pagtitiwala sa akin. Ikaw ang magpapatuloy ng ating tungkulin, Mila. Ang magprotekta sa mga taong hindi kayang protektahan
ang kanilang mga sarili. Matapos marinig ang mga paliwanag ng kanyang lola tungkol sa kanilang kapangyarihan, napaupo si Mila sa sahig, nanginginig ang mga kamay habang tumutulo ang luha. Hindi ko po kaya ito, Lola. Hindi ko kaya maging katulad ninyo. Apo, bakit mo nasasabi yan? Natatakot ako. Paano kung magising ako isang araw at gusto ko ng manakit ng tao? Hindi ganoon ang pagiging aswang, Mila. Pero mga kwento, ang mga naririnig ko tungkol sa mga aswang. Tingnan mo ko. Ilang taon mo na akong kasama. May nakita ka bang masama akong ginawa? Wala po. Alam mo kung bakit? Kasi pinili kong gamitin ang kapangyarihan para sa mabuti. Paano kung hindi ko kayang kontrolin? Paano kung... Sinong nagpapalaki sa mga ulilang pusa sa likod bahay natin? Ako po, Lola. At sinong laging tumutulong kay Aling Martha kapag may sakit siya? Ako rin po. At bakit mo ginagawa yun? Kasi gusto kong tumulong. Nakita mo, nasa puso mong kabutihan, Mila. Hindi yan mababago ng kapangyarihan. Pero, paano kung magbago ako, Lola? Apo, ang kapangyarihan ay tulad ng kutsilyo. Pwede mong gamitin para manghiwa ng gulay, para sa may sakit. O pwede mong gamitin para manakit. Nasa kamay mo ang desisyon. Ganun lang po ba yung kadali, Lola? Hindi madali, pero posible. Tingnan mo ang mga kamay mo, Mila. Ang mga kamay na yan, nagbibigay ng pagkain sa mga pusa. Tumutulong sa may sakit. Nagtitinda ng isda para mabuhay tayo. Hindi yan ang mga kamay ng masamang nilalang. Pero may dugo akong aswang, Lola. At may dugo rin ng mga magulang mo na nagmahal sa'yo. May dugo ng mga ninuno nating gumamit ng kapangyarihan para magprotekta. Nasa iyo kung anong parte ng dugong yan ang pakikinggan mo. Matapos ang mahirap na pag-uusap tungkol sa kanilang tunay na pagkatao, naputol ang katahimikan ng gabi sa mga sigaw at apoy at mga sulo. Isang grupo ng tao na pinangungunahan ni Berta ang papalapit sa kanilang bahay. Lumabas kayo dyan! Alam na namin ang totoo! Lola, natatakot ako. Tumayo ka sa likod ko, Mila. Ha! Tingnan ninyo! May medalyon pa! Gamit niya yan sa kulam! Berta, huwag kang magpadala sa galit. Ay! Aswang! 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 Talaga yung pamilya! Aswang! Aswang! Tigilin niyo, Lola ko! Ano ba? Tumigil kayo! Tingnan ninyo! Maglola mga halimaw! Dapat kayong umalis dito sa lugar namin! Itinaas ni Nena ang kanyang medalyon. Nagsimula itong kumislapa. Hindi ko kayo sasaktan. Pero hindi rin ako papayag na saktan ninyo kami! Biglang umihip ng malakas na hangin. Nadapa ang ilang tao. Pero tinulungan mo kami noon, Aling Nena, nung may sakit ang anak ko. Nalaso niya siguro ang anak mo para magkasakit! Hindi ako ang kaaway ninyo. Ilang taon na akong nakatira rito. Ilang beses na akong tumulong sa inyo. May sumugod na lalaki, dala ang itak, pero biglang nadulas na mag-freeze ang lupa sa kanyang paanan. Lola! Mag-iingat po kayo! Tingnan ninyo!
Nagagamit niya ang mga elements! Mga aswang! Berta! Ikaw mismo! Nang magkasakit ka noong 1 taon, sino bang nag-alaga sa'yo? Pero aswang ka! Ano ang ginawa kong masama? Nagbenta ng isda, tumulong sa may sakit, nagprotekta sa baryo. May sumigaw mula sa likuran ng grupo. Sinungaling! Ikaw ang nagdala ng mga halimaw dito! Mali ka! Ako ang humaharang sa mga halimaw. Ako ang nagpoprotekta sa inyo! Nagsimulang mag-alangan ang ilang tao sa grupo. Hindi! Huwag kayo umalis! Dapat! Biglang may malakas na huni ng ibon mula sa dilim. Lahat ay natigilan. Yan! Yan ang tunay na banta! Hindi ako! Kaya kung gusto ninyong manatiling ligtas ang baryo, umuwi na kayo! Pakinggan niyo po siya! Hindi kami masama! Unti-unting humina ang mga sulo. Pinalilibutan ng kakaibang dilim. Huling pagkakataon! Umuwi na kayo! O harapin ninyo ang tunay na halimaw na paparating! Nagsimulang umatras ang mga tao, natakot sa tunog mula sa dilim. Bukas, babalik kami! Kung babalik ka para manggulo, Berta, tandaan mo kung sinong tunay na nagpoprotekta sa baryong ito! Matapos itaboy ang mga tao, rinig nila ang mga yapak at boses na papalapit muli. Mas marami na, may dalang mas maraming sulo at armasa. Apo, kailangan mong umalis. Hindi ko kayo iiwan, Lola. May mas malaking labang kang haharapin. Hindi dito, hindi ngayon. Pero Lola, kaya ko pong lumaban. Turuan niyo po ako. Hindi ito ang tamang panahon. Kunin mo ito. Dito nakatago ang ating kapangyarihan. Kayo po may kailangan nito, Lola. Mila, makinig ka. May mga bagay na hindi na maiiwasan. May mga sakripisyong kailangan. Hindi po. Ayoko pong iwanan kayo, Lola. Hindi mo ko iiwanan. Pinoprotektahan mo ang ating lahi. Ang ating layunin. Mas lumakas ang mga sigaw ng mga taong galit sa kanila sa di kalayuan. Tumakbo ka na! Sa gubat, Mila! Alam mo ang daan palabas ng baryo! Lola, sige po! Sabihin ni tayo! Hindi, Apo! Kailangan kong harapin ito. Para sa iyo at para sa kinabukasan mo. Paano kung tumakbo ka na? Huwag kang lilingon kahit na anong marinig mo. Babalik po ako para sa inyo, Lola. Alam ko, Apo. Ngayon, tumakbo ka na. Tumakbo ka na, Mila! Kahit luhaan at nanginginig, tumalikod si Mila. Tumakbo papasok sa gubata. Sa kanyang likuran, narinig niya ang tinig ng kanyang lola. Malakas at matapang. Humarap ito sa taong gusto siyang patayin. Bawat hakbang papalayo ay parang dumadagdag sa bigata ng kanyang dibdib. Matapos paalisin si Mila, humarap si Nena kay Berta na nakatayo sa gitna. Nang galit na mga tao, unti-unting kumalat ang makapal na ulap sa paligid. Ang dating tahimik na gabi na puno ng tensyon. Lumabas ka, Nena! Hindi ka na makakapagtago, matanda kang aswang! Hindi ako nagtatago, Berta. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Ilang taon mo na kaming nililang! Nagkukunwari ka lang mabait na kapitbahay! Hindi ako nagkunwari. Lahat ng ginawa ko ay para sa inyo ay tunay. Tunay? Katulad ng mga isda mo! Binaliw mo ang mga tao para bumili sa iyo! Mali ka! Ginagamit ko ang aking kapangyarihan para mapanatiling sariwa ang isda. Para may makain ang mga pamilya. Ang baril na ito! Nung nagkasakit ako, anong ginawa mo sa akin? Inalagaan kita. 3 araw akong hindi natulog para bantayan ka, Berta. Hindi!
para gamitin ako, para kontrolin Hindi, ako. Berta. Natatandaan mo pa, nung dinala kita sa ospital, walang gustong lumapit sa'yo dahil sa kolera. Hindi! Sino ang nagpunas ng pawis mo? Sino ang nagpapainom sa'yo ng gamot? Sino ang... Tumigil ka! At nung namatay ang nanay mo, sino ang kasama mo sa burol? Hindi kita kailangan! Hindi ko kailangan ang aswang na katulad mo! Hindi awa ng aswang ang ibinigay ko, Berta. Pagmamahal ng isang kaibigan. Sinungaling! Lahat ng kabutihan mo may kapalit! Tingnan mo ako, Berta. Tingnan mo kung mabuti. Huwag kang lumapit! Kung talagang masama ako, bakit hindi kita sinaktan sa lahat ng taong mga kasama mo? Para makapanloko ka ng mas maraming tao! O baka hindi mo lang matanggap na may mabuting aswang. Walang mabuting aswang para sa akin! Katulad ng walang mabuting tao, walang masamang tao. Mga halimaw kayo! Kailangang mamatay kayo! Hindi mo ba iniisip? Kung gusto kong manakit, kung gusto kong manggulo, bakit ako nagbebenta ng isda? Bakit ako nag-aalaga ng may sakit? Nagbebenta ka nga! Pero lahat ng mamamalakaya sa'yo na pupunta! Ikaw lang gusto kumita! Hindi mo ko binigyan ng pagkakataong kumita! Hindi! Hindi! Pumutok ang baril. Tumama kay Nena. Kaya pala, Nena! inggit at takot ang dahilan na... Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi mo ginamit ang iyong kapangyarihan? Dahil kaibigan kita, kahit hindi mo ko kaibigan. Hindi! Hindi! Hindi ka nito dapat! Mila, Apo, tandaan mo ang kabutihan. Ang kabutihan ang magliligtas sa iyo sa ating lahat. Tuluyan ang bumagsak si Nena. Hawak ang kanyang medalyon. Sa di kalayuan, isang malakas na huni ng ibon ang umalingaw-ngaw sa dilim. Nanginig si Berta nang marinig ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot. Hindi kay Nena, kundi sa kung anong maaaring dumating ngayong wala na ang kanilang tagapagtanggol. Matapos mapatay si Nena, tumayo si Berta sa harapan ng katawan. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Ang dating masayang palengke, ngayon napuno ng takot at galit. Isa pa. May isa pang aswang na dapat hanapin. Sino? Si Mila. Apo ng aswang at aswang din. Nasaan siya? Tumakas, papunta sa gubat. Hindi pwedeng hayaan nating mabuhay siya. Pero bata pa si Mila, Berta. Bata? Bata pero anak ng aswang. Apo ng mangkukulam. Mas delikado yan dahil bata pa siya. Tama si Berta. Baka lumaki siya at magiganti. Kailangang hanapin natin siya. Kailangang patayin. Hindi pwedeng may matira sa lahing yan. Dumating si Mang Jose. Nakatingin sa bangkay ni Nena. Pero ang dami niyang natulungan. Natulungan? Natulungan? Para malaso ng isipan natin? Para magtiwala tayo? Tingnan mo nga dito sa palengke, ilang taon tayong niloko. Oh, natahimik kayo? Nandoon ang apo! Tumakas papuntang gubat! Kung hindi natin siya hanapin ngayon, babalik yan at mas malakas pa at mas masama! Tama si Berta, hanapin natin!
Hindi pwedeng may matira sa kanilang lahi. Hindi pwedeng maulit ang panlilinlang. Dapat mawala ang lahat ng aswang sa ating baryo! Nagsimulang kumalat ang grupo. May dalang mga sulo at armasa. Pasensya na, dating kaibigan. Pero kailangan namin gawin ito para sa kaligtasan ng baryo. At para sa akin naman magtiwala ang mga mamamalakaya para kumita naman ako. Sa di kalayuan, muling umalingaw-ngaw ang kakaibang huni ng ibon. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog, pero mabilis nilang iwinaksi ang takot. Hinigpitan ang hawak ng kanilang mga armas. Mila, kahit saan ka magtago, mahahanap ka rin namin! Nang makalayo na ang mga tao, dahan-dahang lumabas si Mila mula sa kanyang pinagtaguan sa gubata. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang katawan ng kanyang lola na nakahiga sa lupa. Lola! Lola ko! Lumuhod si Mila sa tabi ng kanyang lola. Hinawakan ang malamig na kamay. Bakit po? Bakit po kayo nagpakamatay para sa kanila? Hindi naman po nila kayo naiintindihan. Dahan-dahan niyang kinuha ang medalyon sa leeg ng kanyang lola. Hindi ko po kayo dapat na iniwan, Lola. Dapat po nanatili ako. Dapat. Maya-maya'y may narinig siyang ingay mula sa malayo. Mga taong naghahanap. Na hindi po kayo pwedeng manatili dito, Lola. Hindi po pwede. Pinilit niyang buhatin ang katawan ng kanyang lola. Nabikit po kayo, Lola. Pero kailangan dalhin ko kayo sa ligtas na lugar. Habang bitbit ang kanyang lola, dahan-dahang naglakad si Mila papasok sa gubata. Dito po tayo sa gubat. Dito po kayo dapat. Dahil dito po kayo naging tagapagtanggol. Nakahanap siya ng magandang lugar sa ilalim ng malaking puno. Dito po sa may mga bulaklak. Alam ko gusto niyo po ng mga bulaklak, Lola. Sa bawat paghukay, mas lalong lumabas ang kanyang pag-iyaka. Patawad po, Lola. Kung mas malalim po sana ang hukay, pero baka po makarating na sila. Dahan-dahan niyang ibinaba ang katawan ng kanyang lola. Salamat po sa lahat ng pag-aaruga at pagmamahal sa pagtuturo. Sinimulan niyang takpan ng lupa ang katawan ng kanyang lola. Ipagpapatuloy ko po ang inyong nasimulan, Lola. Ipagtatanggol ko po ang mga taong nangangailangan. Kahit hindi nila alam. Matapos ang libing, tumayo si Mila. Hawak ang medalyon ng kanyang lola. Paalam, Lola. Pangako, gagamitin ko ang ating kapangyarihan para sa kabutihan, katulad ng itinuro ninyo. May naririnig na namang mga boses mula sa malayo. Kailangan ko na pong umalis, Lola. Pero babalik ako. Babalik ako kapag kaya ko nang ipagtanggol ang ating lahi at ang buong baryo. Matapos ilibing ang kanyang lola, naupo si Mila sa tabi ng puntod. Hinahaplos-haplos ang medalyon sa kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik ang mga aral ng kanyang lola tungkol sa kapangyarihan at kabutihan. Lola, paano ko po kaya magagawa ang mga itinuro ninyo?
Biglang may kakaibang ingay. May lumabas na anino mula sa dilim, isang aswang na may malaking pakpaka. Huwag kayong lalapit! Hindi pinansin ng aswang si Mila. Nagsimula itong hukayin ang libingan ng kanyang lola. Tigilan mo yan! Libingan niya ng lola ko! Ang bangkay na katulad namin, dapat siyang ibalik sa amin! Tumigil ka! Mahina ka pa. Hindi mo pa nahahanap ang iyong tunay na lakas. Tigilan mo ang lola ko! Hindi siya katulad mo! Lahat kami ay magkatulad, pati ikaw. Hindi ako katulad mo! Biglang kumislap ang medalyon sa liig ni Mila. Oh! Gumigising na ang dugo mo! Ano to? Tinatawag ka ng iyong tunay na pagkatao. Hindi ako katulad mo. Ako'y katulad ng lola ko. Biglang bumuka ang lupa sa paligid ng aswang. Oh, hindi! Imposible! Napakaaga pa para magkaroon ka ng ganitong kapangyarihan! Umalis ka sa libingan ng lola ko! Oh, hindi! Ang mga batot tumataas at tumatama sa akin! Umalis ka! Hindi! Magkikita pa tayo kapag handa ka nang tanggapin yung tunay na pagkatao! Nang mawala ang aswang, nang hina si Mila, napaupo sa tabi ng libingan. Lola, totoo nga po. May kapangyarihan din ako. At gagamitin ko ito. Gagamitin ko ito katulad ng paggamit nyo para sa kabutihan. Sa isang bagong tahanan kung saan nakarating si Mila. Isang nagngangalang Kaandoy ang kumukup sa kanya at tinulungan siya kung paano mahubog ang kanyang kapangyarihan. Tinuruan ni Kaandoy si Mila sa paggamit ng kapangyarihan. Nakalatag sa kanilang harapan ang iba't ibang gamit, mga buto, medalyon at lumang agimat. Alam mo ba, Mila? Kilala ko ang lola mo noon. Po? Kilala niyo po si Lola? Oo. Isa sa pinakamalakas na tagapagtanggol ng baryo. Hindi lamang sa inyo. Pero pinatay pa rin nila ang lola ko. Kaya nga kita tinuturuan para hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Dumampot si Kaandoy ng isang buto. Tingnan mo ito. Alam mo ba kung bakit natatakot ang mga tao sa ating lahi? Dahil po sa kwento ng mga matatanda? Hindi. Dahil hindi nila maunawaan ang tunay na layunin ng ating kapangyarihan. Inilapag ni Kaandoy ang buto sa mesa. Subukan mong igalaw iyan gamit ang iyong isip. Hindi ko po alam kung paano. Isipin mo ang hangin, kung paano ito dumadaan sa mga puno, kung paano humahaplo sa lupa. Unti-unting gumagalaw ang buto. Mabuti, pero hindi sapat. Hindi lang dapat sa isip, dapat sa puso. Sa puso? Ang kapangyarihan natin hindi galing sa galit. Hindi galing sa takot. Galing ito sa pagmamahal. Katulad po ng lola ko. Oo. Bakit? Ano sa tingin mo ang nagpapalakas sa kanya? Dahil ang bawat galaw niya may layunin, may pag-ibig. Tumayo si Kaandoy, lumapit sa bintana. Subukan mo uli. Pero ngayon, isipin mo ang lola mo. Isipin mo kung paano niya ginagamit ang kapangyarihan para tumulong. Pumikit si Mila. Inalala ang kanyang lola. Lola? Biglang lumipad ang buto, pati ang iba pang gamit sa mesa. Nakita mo na. Yan ang tunay na lakas. Parang mas madali nga po kapag
iniisip ko si Lola. Natural, dahil ang tunay na kapangyarihan, hindi sa kung gaano kalakas ang hangin na kaya mong likain, kundi kung paano mo ito gagamitin sa kabutihan. Tulad po ng pagpapanatiling sariwang isda? At pagprotekta sa mga taong nangangailangan kahit hindi nila alam. Pero Kaandoy, paano po kung matakot ulit sila sa akin? Hindi na mahalaga kung matakot sila. Ang mahalaga kung ano ang tama. Tulad ng lola mo, hanggang sa huli, ginawa niya pa rin ang tama. Matapos ang kanilang pagsasanay, naglakad si Kaandoy at Mila sa may bandang bangin. Biglang may narinig silang kalabog at sigaw mula sa di kalayuan. Mila, may aksidente! Kaandoy, may sasakyan! Nakita nila ang kotse. Nakabitin ito sa puno sa gilid ng bangin. Tulong! Tulungan niyo ako! Mila, ito na ang pagkakataon mo para tumulong. Pero Kaandoy, makikita niya. Hindi na mahalaga yan. Buhay niya ang nakataya. Sumigaw uli ang driver na gumalaw ang sasakyan. Lola, tulungan niyo po ako. Itinaas ni Mila ang kanyang kamay. Ano yan? Anong nangyayari? Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko po kayo. Unti-unting tumigas ang hangin sa paligid ng sasakyan. Magaling! Gamitin mo ang hangin bilang lubid! Ang bigat! Isipin mo ang lola mo kung paano niya ginamit ang kanyang lakas. Dahan-dahang umangat ang sasakyan. Imposible! Paano? Konti na lang! Konti na lang! Sa wakas, nahila ni Mila ang sasakyan pabalik sa kalsada. Salamat! Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Pero, paano mo nga? Mahalaga pa bang malaman mo kung paano ka naligtas? O mas mahalagang ligtas ka na? Tama po kayo. Importante po buhay ako. Maraming salamat sa inyong dalawa. Wala po yun. Basta po mag-iingat kayo sa pagmamaneho. Umalis ang driver. Paulit-ulit na nagpasalamat. Nakita mo na, yan ang tunay na gamit ng kapangyarihan natin. Nagulat po ako, Kaandoy. Hindi ko alam na kaya ko pala talaga. Minsan ang pinakamatinding lakas ay lumalabas kapag may ibang taong nangangailangan ng tulong. Matapos ang pagliligtas sa driver, naupo si Mila sa tabi ng bangin. Hawak ang medalyon ng kanyang lola. Tumabi sa kanya si Kaandoy. Nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaandoy, ang dali lang pala. Ang dali lang palang gumamit ng kapangyarihan. Napansin ko. Malakas ka na, Mila. Kung ganito lang pala kadali, bakit hindi na lang nilabanan ni Lola ang mga tao? Yan ba ang nasa isip mo? Alam niyo ba kung gaano kadali? Pwede akong bumalik. Pwede kong... Gantihan sila. Lalo na si Berta. Siyang dahilan. Siyang nagtala ng mga tao. At siyang pumaril sa lola ko. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng lola mo? Pinatay nila siya, Kaandoy. Pinatay nila ang taong nagprotekta sa kanila. Kaya ba kita tinuturuan para maghiganti? Hindi po. Pero... Isipin mo, bakit hindi lumaban ang lola mo? Hindi dahil mahina siya. Hindi dahil hindi niya kaya. Bakit? Dahil alam niya na ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil, sa pagpapatawad. Paano ko mapapatawad ang pumatay sa kanya? Tingnan mo ang medalyon ng iyong kamay. Ilang beses nang ginamit yan ng lola mo para makapanakit. Hindi. Hindi niya ginamit para manakit.
Alam mo ba kung bakit? Dahil pinili niyang gamitin ito para tumulong. Kahit alam niyang may mga taong mapanghusga sa kanya. Kahit alam niyang may mga taong natatakot sa kanya. Ang hirap po. Ang hirap. Natural na maramdaman mo yan. Pero isipin mo, kung maghihiganti ka, sino ang tunay na mananalo? Ikaw o ang galit sa iyong puso? Tama po kayo. Tama po si Lola. Hindi sa paghihiganti natatagpuan ng kapayapaan. At ano ang pipiliin mo? Pipiliin kong maging katulad ni Lola. Gagamitin ko ang kapangyarihan para magprotekta, para tumulong. Yan ang tunay na lakas ng inyong lahi. Hindi lang ang kakayahang manakit, kundi ang kakayahang magpatawad at magmahal. Sa isang bagong baryo magsisimula si Mila sa bagong buhay, tulad ng kanyang lola. Gumigising siya ng madaling araw para bumili ng isda. Isang gabi, habang pauwi mula sa kanyang tindahan, narinig niya ang kaguluhan sa tindahan ni Aling Susing. Nasaan ang pera utang mo sa akin, ha? Magbayad ka na, matanda ka! Mario, lasing ka na naman. Bukas na tayo mag-usap. Huminto si Mila, hinawakan ang medalyon ng kanyang lola. Lola, gabayan niyo po ako. Wala akong pakialam! Gusto ko ngayon! Lumapit si Mila sa tindahan. Nakita niya si Mario na may hawak na itak. Manong, tama na po. At sino kayo, mahal? Isang tao na ayaw kayong makitang makapanakit ng tao. At anong magagawa mo? Isang babae ka lang! Iniangat ni Mario ang itaka. Manong, huling babala ko na ito sa inyo. Umalis ka sa daraanan ka! Itinaas ni Mila ang kanyang kamay. Biglang huminto si Mario sa ere. Anong nangyayari? Hindi ko kayo sasaktan, pero hindi rin kayo makakapanakit. Mila! Dahan-dahang ibinaba ni Mila ang lalaki sa upuan. Matulog ka na muna. Bukas na lang kayo mag-usap ni Aling Susing. Unti-unting nakatulog si Mario. Mila, paano yung... Aling Susing, minsan po may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Tulad ng pagtitiwala niyo sa akin. Tuwing bumibili ako ng isda, magtiwala po kayo ngayon. Salamat, Mila. Wala po yun. Mas mabuting kalimutan na lang po natin ang nangyari ngayong gabi. Habang naglalakad pa uwi, hinawakan ni Mila ang medalyon. Lola, tama po ang turo ninyo na ang tunay na lakas ay nasa puso, hindi sa takot. Unti-unti nang natatanggap ni Mila ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang lola. Makalipas pa ang ilang mga araw, nagpatuloy si Mila sa kanyang normal na gawain na pagtitinda ng mga isda at pagtulong sa mga nangangailangan. Isang gabi, habang naglalakad si Mila kasama sina Kapitan at Kaandoy, mula sa pagpupulong sa baryo, biglang lumitaw ang aswang na nakita niyang nakikipag-usap sa kanyang lola doong isang gabi. Diyos ko! Ano yan? Lahat tumabi! Sandali lang, Kapitan. Hayaan natin si Mila. Tumayo si Mila sa harapan ng aswang. Oo nga po, Nineda. Lumalakas ka na ngayon. Ikaw ang huling nakausap ni Lola bago siya pinatay. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Oo, hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Pero dahil sa'yo, dahil sa panggugulo mo,
Kaya nagkaroon ng hinala ang mga tao at sinugod kami. Anong nangyayari? Sandali! Ang mga tao ang pumatay sa kanya sa pangunguna ng bakla na yon. Alam mong siya ang bumaril sa lola mo. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi kayo nagpakita. Mila, mag-iingat ka. Mali ka. Kami ba ang may hawak ng itak? Kami ba ang nagtaas ng sunog? Tumigil ka! Kung hindi dahil sa inyo, hindi mag-aalsa ang mga tao. Dapat na tayong umalis dito. Hindi. Dapat nating makita ito. Alam mo bang, pinigil ang kandidata doon. Ayaw niyang malaman mo ang katotohanan. Sinabi ng tumigil ka! Biglang umihip ang malakas na hangin. Ano yan? Paano niya? Nakita mo na. Pareho tayo. Pareho tayo may kapangyarihan. Di ako katulad mo. Hindi ka. Mas mahina ka. Mas takot ka. Lumipad ang mga bato sa paligid. Oh! Arnoy! Anong dapat natin gawin? Hayaan niyo siya. Ito na ang laban niya. Takot! Takot! Pinatay niyo ang lola ko! Hindi! Ang mga taong pumatay sa kanya, ang baklang nanguna sa kaguluhan. Ang takot ng mga taong pumatay sa kanya, ang kawalan nila ng pag-unawa. Dahil sa inyo yun! Pumili ka! Sumama ka sa amin o mamatay na katulad ng lola mo! Mali ka! Hindi ako mamamatay katulad ni Lola! Sumiklab ng liwanag ang medalyon. Ikaw ang mamamatay katulad ng ibang masasamang aswang! Diyos ko! Hindi ako makapaniwala! Ganyan din ang lakas ng kanyang lola, pero mas malakas si Mila. Naglaw ang aswang sa ere. Naiwan na lamang ang kanyang sigaw. Para sa'yo to, Lola. Para sa'yo. Naging tanyag sa barangay ng San Agustin dahil sa mga kwento tungkol sa mahiwagang pagtatanggol nito laban sa mga aswang. Sa tanggapan ng kapitan, naghihintay ang bisita mula sa kabilang bayan kasama si Berta. Nang pumasok si Mila, natigilan ang lahat. Oh, Mila, mabuti nakarating ka na. May bisita tayo. Ikaw? Kilala mo siya, Berta? Hindi maaari. Hindi maaaring ikaw. Anong problema? Akala ko ba hihingi kayo ng tulong sa aming manunugis ng aswang? Aswang yan! Pinatay namin ang lola niyan dahil aswang sila! Tama ka, Berta. Pinatay niyo nga ang lola ko. Pinatay mo. Kapitan, anong ibig sabihin nito? Kilala namin si Mila dito. Ilang beses niya nang iniligtas ang aming baryo. Nagpapaloko kayo! Niloloko niya kayo katulad ng pagloloko sa amin ng lola niya! Niloko? Tulad ng pagtulong ni Lola sa inyo noong may sakit ka. Ha? Berta, kung talaga nga aswang si Mila, bakit siya tumutulong sa amin? Oo nga naman, Berta. Bakit siya manggugulo kung pwede naman siyang manahimik? Hindi! Hindi dapat! Dapat patay ka na! Kagaya ng gusto mo, napatayin si Lola na walang ginawa kundi tumulong sa inyo. Tingnan mo ang aming baryo! Tingnan mo kung gaano katatag dahil kay Mila yan! At ngayon, humihingi tayo ng tulong sa kanya. Hindi ko maintindihan. Bakit ka tumutulong? Dahil ito ang turo ni Lola na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtulong, hindi sa pananakit. Kaya nga kami nagtiwala kay Mila. Hindi dahil sa kung ano siya, kundi sa kung ano ang ginawa niya. Kung gano'n,
Mali pala kami ng nilapitan! Matapos ang mainit na pagtatalo sa barangay hall, naglakad na pauwi ang grupo ni Berta. Sa madilim na daan, 5 silang magkasama. Berta, ang dilim ng gabi. Hindi ako mapalagay. Duwag ka lang. Bilisan niyo ang lakad. Tama si Tomas. Parang mas madilim ngayon, Berto. May mga aninong nakikita ko sa mga puno. Dapat bumalik tayo kay Mila. Ano? Tatakbo tayo sa mga aswang na yun? May kakaibang huni mula sa dilim. Narinig niyo yun? Parang hindi ibon. May kung ano sa itaas ng puno! Anak ng... Lahat sila tumingala. May nakitang malaking mata sa dilim. Takbo! Tao na! Tomas! Nagsimulang tumakbo ang grupo at nagkahiwa-hiwalay. Dito! Dito! Bulusan natin! Biglang hinablot si Tomas pa itaas. Tutulong! Tomas! Tomas! Doon sa may ilaw! Tumakbo sila papunta sa ilaw ng pose pero bigla itong namatay. Takbo! Takbo pa! Mas masarap ang pagod ng biktima! Hindi! Hindi tayo abot sa bayan! Patawarin niyo po kami! Patawarin niyo po kami! Patawarin niyo po kami! May dumamba kay Clara, hinatak sa dilim. Berta! Tulungan mo ako! Hindi! Hindi! Sa bahay ni Mila! Doon tayo ligtas! Hindi! Hindi ako hingi ng tulong sa aswang na katulad niya! Tigilan mo na yung pride mo! Mamamatay tayo! Mas malakas na ihip ng hangin ang lumipad sa mga dahon. Ramon! Sa likod mo! Bago pa makatingin si Ramon, may kumuha na sa kanya pataas. Berta! Tumakbo na kay Mi! Naputol ang sigaw ni Ramon sa dilim. Berta! Tayo na lang! Mario! Sa likod mo! Dahan-dahang lumingon si Mario. Nakita ang aswang. Diyos ko! Sinunggaban ng aswang si Mario. Tumakbo ka na! Natulala si Berta na nag-iisa sa dilim. Ikaw na lang ang nagpadala ng mga tao kay Nena! Hindi! Hindi totoo ito! Kilala mo ba ako, Berta? Sino ka? Ako ang sinubukan mong gisingin sa libingan ni Nena. Hindi! Ikaw ang... Oo! Ako nga ang galit ng mga taong pinatay ninyo. Ginising niyo ako! Hindi ko sinasadya! Hindi ko alam! Hindi mo alam o ayaw mong tanggapin ang katotohanan? Tulong! Mila, patawan! Tulong! Masumigpit ang hawak ng aswang sa liig ni Berta. Ikaw ang pumatay kay Nena! Nasaan ang salitang ginamit mo lamang kay Nena? Mali ako! Mali ako! Huli na ang lahat! Mamamatay ka! Biglang may malakas na kidlat ang tumama sa aswang. Bitiwan mo siya! Dumating din ang tagapagligtas! Mila! Hindi! Ikaw ang tunay na aswang! Tama ka, Berta. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay masama. Mila! Dapat patayin mo na yan! Nagkaroon ng matinding labanan. Lumipad ang mga bato. Kumislap ang liwanag sa paligid. Mila! Dumugo ang braso ni Mila pero patuloy ito sa pakikipaglaban. Hindi ako tatakbo. Hindi ako magtatago. Mahina ka! Katulad ng iyong lola! Mali ka!
Isang matinding liwanag ang kumupkop sa lugar nang mawala ito. Wala ng aswang. Bumagsak si Mila sa lupa at duguan. Mila! Bakit mo ko sinagip? Kasi ito ang turo ni Lola. Kahit sino dapat tulungan. Kahit ang mga dating kaaway. Tuluyan ang nawala ng malay si Mila habang si Berta, luhaan na nakayakap sa kanya. Matapos ang matinding labanan, nakaupo si Berta sa lupa, nanginginig pa rin habang pinanunood si Mila na dahan-dahang bumabangon, duguan ang braso. Berta, hindi ligtas dito. Ang mga kasama ko. Wala na tayong magagawa para sa kanila. Pero ikaw, pwede kitang iligtas. Mila, bakit mo ko tinulungan? Tumayo ka. Sa bahay ka na matulog. Hindi ka ligtas mag-isa. Pero ako ang pumatay sa lola mo. At kung pababayaan kitang mamatay ngayon, ano ang pinagkaiba ko sa aswang na nilalabanan ko? Tumayo si Berta at umiyak. Kahihiyan. Kahihiyan at kapahamakan ang dinala ko sa iyo. Halika, sumunod ka sa akin. May mga aswang na naglilikalik sa paligid. Mila, hindi ko alam kung paano ako haharap sa iyo. Berta, kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong mapatawad kita, sumama ka sa akin. Naglakad sila sa dilim. Tangi ang liwanag ng buwan ang gabay nila. Mali pala ako. Mali ang lahat ng akala ko. Minsan, ang pinakamatinding multo ay hindi ang mga aswang, kundi ang ating mga kasalanan. Tahimik si Berta nang sumunod. Dala ang bigat ng kanyang konsensya. Pagdating nila sa bahay ni Mila, natigilan si Berta sa pintuan. Ang inaasahan niyang madilim at nakatatakot na tahanan ay maaliwalas at tahimik. Sa dingding, nakasabit ang mga biblical verses na tanging pinangahawakan niya para magtagumpay sa lahat ng labang espiritual. Mila, ito ang bahay mo. Umupo ka. Gagamutin ko muna ang sugat mo. Hindi ako makapaniwala na may Biblia ka na inakala kong aswang ka. Umalis saglit si Mila para kumuha ng gamot. Love your enemies. Bless them that curse you. Tagos na tagos sa puso ko. Bumalik si Mila, dala ang first aid at ang mainit na tsaa. Uminom ka muna para may masmasang ka. Bakit mabait ka sa akin? Uhaw ka at pagod. Natural lang na asikasuhin kita. Tama sila. Ako palang walang puso. Dahan-dahang ginamot ni Mila ang sugat sa braso ni Berta. Nasugatan ka dahil sa pagliligtas mo sa akin. Gagaling din ito. Mila, luluhod ako. Nabaluhod ako sa kabutihan mo. Parang sampal sa mukha ko. Pinatay ko ang lola mo at sinira ang pangalan mo. Tinakot kayo pero ngayon, iniligtas mo ang buhay ko.
Oh, punasan mo ang mukha mo. Kahit bimpo mo, ibibigay mo pa. Bakit, Mila? Bakit? Kasi ganito ako pinalaki ni Lola. Pinatay namin siya. Ako mismo bumaril sa kanya. Ang taong nagpakita ng kabutihan sa akin. Sige na, tumayo ka na. Hindi maganda sa tuhod ang matagal na pagluhod. Salamat. Pati ngayon, iniisip mo pa ang kabutihan ko. Mila, bigat-bigat sa dibdib kahit wala akong dibdib. May isa pang higaan dyan. Doon ka na matulog. Paano ka nagiging ganito? Paano mo nagagawa nga? Simple lang ang gusto kong kapalit. Kahit ano gagawin ko, kahit buhay ko. Linisin mo ang pangalan namin. Sabihin mo sa lahat ang katotohanan. Mila, kahit 10 beses, kahit 1,000 beses sasabihin ko sa lahat, ang tunay na aswang ay ang galit at puot sa aking puso. At ang tunay na anghel, ang pamilyang aking siniro. Sa unang liwanag ng umaga, naglakad si Mila papunta sa libingan ng kanyang lola. Sa gitna ng kagubatan, nasa kanyang dibdib ang medalyon. May dalang sariwang bulaklak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng puntod ng kanyang lola. Magandang umaga, Lola. Inilapag niya ang mga bulaklak. Alam mo ba, Lola? Napakaganda ng araw ngayon. Parang yung mga umagang sabay tayong bumibili ng isda. Hinawi niya ang ilang dahon sa lapida. Kinagawa ko pa rin ang mga turo mo. Gumigising ng maaga. Bumibili ng isda sa unang tawat. Pinapanatiling sariwa ang paninda. Huminga siya ng malalim. At ginagamit ko rin ang kapangyarihang pamana mo. Hindi para manakot. Hindi para maghiganti. Kundi para magprotekta. May dumaan na mahinang hangin na para bang bulong. Alam mo, Lola, si Berta, nagsisisi na siya. Tinutulungan niya akong linisin ang pangalan natin. Pinatunayan mo sa kanya, sa kanilang lahat, na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapatawad. Maya-maya pa tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Lola. Salamat sa lahat ng itinurong mo. Salamat sa kapangyarihang ipinamana mo. Pero higit sa lahat, salamat sa pagmamahal na itinurong mo. Tumayo si Mila. Tumingin sa paligid ng gubata. Magpapatuloy ako, Lola. Magpapatuloy ako sa pagtitinda ng isda para may makain ng mga pamilya, para may pangkabuhayan ng mga tao. Humakbang siya paatrasa pero nakatutok pa rin sa puntod. At magpapatuloy din ako sa pagtatanggol sa mga naaapi, sa mga nangangailangan ng tulong, katulad ng ginawa mo. Hanggang sa huli. Huling tingin sa puntod. Hindi kita bibiguin, Lola. Ipagpapatuloy ko ang iyong nasimulan. Ang pagiging liwanag sa gitna ng dilim. Tagapagtanggol ng mga walang nagtatanggol. Unti-unting lumakad si Mila palayo. Hawak ang medalyon. Sa kanyang likuran, lumiliwanag na ang unang sinag ng araw sa kagubatan. Parang ngiti ng kanyang lola mula sa langit.